What's up mga kaasang? So yun no, may mga nakukuha na naman akong comment na bakit daw tumigil ako sa pag-flower horn, sa pag-aalaga ng flower horn. Ang kukulit eh. Actually hindi talaga ako tumigil. Ewan ko ba't hindi nyo nakikita. Hindi nyo nakikita yung mga flower horn ko. Meron ako mga flower horn. Hindi lang ako masyado nag-breed dahil hindi ako ready. At wala akong mga breeders. So yung mga isda ko dati, yan, unti-unti, pinalaki ko muna. Pero ito mga ano na ito, 1 year old na to. May git 1 year na yan, tapos meron pa tayo dito na almost 2 years na yata itong export na natin. So marami, may mga flower horn ako, may mga female ako, hindi lang ako masyado nag-breed or hindi nyo na siguro nakikita yung mga vlogs ko na pinapakita ko yung mga flower horn ko. Kasi nga, bihira ako mag-vlog na ngayon, siguro mga once a week na lang. So, ngayon, ayan, sikasuyo yung mga flower horn ko kasi subukan kong i-breed. Ito siguro, itong ano natin, yung Beast-Lab natin, subukan ko yung i-breed. Pero no, mga females dito na handa na rin siya para isalang. So yun mga kaasang, no, meron nga tayong tatlong ready to breed na flower horn. Itong Red Spartan, ilang beses ko na sinubukan to, may mga videos ako nun. Sinubukan ko na yung i-breed, hindi tayo makachamba dyan. Ito, nasubukan ko na rin ng isang beses, kinain niya yung eggs. Ito hindi pa. Tsaka ito yung sa tingin ko may pinakamagandang genes ko na flower horn ngayon na hawak. Itong Beast-Lab. So, try natin i-breed yan. Tapos may mga females ako dito. Kaso ang problema, ito kasing nakaraan ito, sabi ko i-breed ko, nangitlog na siya. Kaya malabo yung tubig niyan. Medyo cloudy kasi nangitlog siya. Hindi ko na inalis kasi sa sahig lang siya nangitlog. Hindi ko na inalis yung mga eggs niyan. Kaya ayun, namuti. Kaya naging cloudy. So, lilinisan ko na yan mamaya. Sabay na ng ano. Kukunin ko itong isa. Ngayon itong isa, tinitignan ko kanina. Diba hindi makita? Tinitignan ko kanina, naka-drop tube yan. Naka-drop tube siya. Ayan o. Kita nyo ba? Parang hindi no? Ayan, naka-drop tube o. Hindi ko lang alam kung nangitlog na siya kasi hindi ko makita yung labo eh. Sana hindi pa no. So ito, kukunin ko pa rin ngayon yan. Tingin ko wala pa na maitlog. Wala pang labo no. Tapos yun nga pala no, yung iba nagtatanong ba't ang dumi raw ng tubig ko dito. Actually hindi naman siya madumi talaga no. Ano siya, naarawan niya. Kita-kita nyo naman yung ngayon naarawan siya. Naarawan to, nag-green water yan. Pero hindi ibig sabihin na dahil madumi tignan, madumi yung tubig. Kaya nga, ayan no, nangitlog na nga yung isa kasi nga, ano siya, komportable siya at okay sa kanya yung tubig, kaya condition siya. Kaya nangitlog siya. Kasi yung mga flower natin, mangingitlog yan pag komportable sila doon sa tubig, pag tingin nila safe yung tubig at maganda yung condition nila pag ganun nga yung tubig. So nangitlog to, ibig sabihin lang yan maganda yung tubig niya. Tapos ito nga, ayun, parang nangingitlog na nga ata ito. So ito try kukunin yan. Yun na ibibreed natin doon sa Beast-Lab. So ayusin na natin ngayon yan. Madali lang naman ayusin yan no? Kailangan lang natin maglagay ng divider. Alisin muna natin itong takip. Kailangan natin lagyan siya ng divider syempre. Ayoko na ng cage. Pwede rin naman cage no, pero may divider naman eh. Ito pala divider na. Pagkaalisin ko pa. Linisin ko lang to guys, tapos talagyan natin divider yan. Tapos, ito pala may isa pa dito. Ito na lang pala gagamitin na mas maganda to. Tapos andito yung ating mahiwagang clay pot. Ito mga to. Mga kahoy dyan. So hugasan ko rin to. Dito natin pa-itlogin yung female at isa-setup na natin dyan. Alright. So yung mga kasang no, ganyan kadali lang naman ang setup natin. Dito ko nilagay yung male, medyo maliit yung ano niya, yung space niya dyan. Kasi mas malaki to dahil meron tong clay pot tsaka nandyan yung sponge filter natin. So hindi naman matagal yan dyan no, baka nga buwas lang mga itlog na yan. After mga itlog ng female natin, pagsasamahin natin sila or kung kaya natin pagsamahin habang nangingitlog, mas maganda. Tapos ayun, naalisin ko na yung female pagkatapos nun, yung male lang magbabantay. So, yun, kunin na natin yung female. Ay, kalang, dumi pala. Kailangan ko linisan muna to, tapos kunin natin yung female, lagyan natin dyan. Alright? So, yun guys, okay na yung ating tank. Kunin naman natin yung female. Sana lang talaga hindi pa siya nangitlog no. Feeling ko nangingitlog pa lang siya eh. Kasi nandun siya sa baba eh. Sana hindi pa nangitlog.
Silipin natin ito. Pa naman ito. Sinisip kayo mamaya. So yun mga kaasang, no, ito nga yung susubukan natin i-breed ngayon. Itong ating Beast Lab batch 2 ata to, o version 2. Tapos ito German Genesis. Ayan, ano na yan, pangatlong drop niya na ngayon. Ayan, drop tube pa nga ulit eh. So ganyan lang yung setup natin, no? Napaka-simple, napaka-basic lang. May naka-ready na ako dyan na, na heater pero hindi pa yung nakasaksak. Tapos sponge filter. Tapos ito, sana dito siya mangitlog. Kung makikita natin siya mangitlog, tatry natin siyang pagsamahin dito. No? Sana hindi sa gabi mangitlog kasi pag sa gabi, pag tulog tayo, wala. Hindi natin mapagsasama yan. Kailangan kasi magsama yan pag pag nangitlog na or pagkatapos niya mangitlog, dapat mailipat natin yung male para masimilyan. Yung eggs na dito, sana wala naman siyang space dito kaya malamang yan dito lang yan mangitlog. So ayun, tingnan natin at ano ko kayo, syempre papakita ko sa inyo yan, i-update ko kayo kung ano mangyari dito sa breeding natin dahil matagal-tagal din akong hindi sumubok mag-breed. So hindi ko alam no, wala namang kasiguraduhan pag breeding. Tingnan natin kung makakachamba tayo ngayon at kung makakaroon tayo ng mga fry soon. Alright, you want to play? Let's play. At so yun mga kasang, no, umaga na nga at ito na nga nangyari na yung ayokong mangyari. So nangitlog na nga yung ating female at hindi ko alam kung anong oras siya nangitlog at hindi ko alam kung kaya pa natin buhayin yung eggs na yan, pero gagawin na rin natin yung dapat nating gagawin. Tatanggalin natin yung female tapos ilalagay natin dito sa side ng eggs yung male. Usually kasi na-try ko na based on my experience, pag hindi nyo na pagsama at tinayaan nyo mangitlog yung female, meron kayong 1 oras after mangitlog ng female o after niya mag-lay ng eggs, 1 oras dapat ilagay nyo na dun yung male. So dito hindi natin alam kung anong oras yan kasi usually yung mga females nangingitlog yan mga 1 to 2 hours talaga para matapos nila yung pangingitlog nila. So hindi ko talaga alam kung hindi ako maasa dyan kung mabubuhay talaga yan dahil nga late na natin nakita. So ino-observe ko nga itong male natin dahil first time niya lang din na makakita ng flower on eggs. So talagang normal lang na kagat-kagatin niya yan. Hindi natin alam kung uubusin niya yan. Kung uubusin niya yan, hayaan ko na lang din. Pero kung papahiran niya man yan, hayaan na lang din natin. Malay natin, di ba, makachamba rin tayo. Pero maliit talaga yung chance. So yun mga kasang, gabi na ulit at ayan, hindi naman naubos yung eggs natin. Hindi natin alam kung sinimilyan ng milyan or kung anong ginawa niya dyan. Pero as standard standard na ginagawa natin, tatanggalin natin yung female, lalagyan natin yung male sa kabila, alisin natin doon sa eggs. Kasi pag may nakita siyang maputi dyan, kakainin niya yun hanggang sa maubos niya na. Minsan kasi kahit hindi pa namumuti, nadadamay o nauubos yung eggs. So ilalagay muna natin yung male dito sa kabila. At yun, usually yung male iniiwan ko ng mga 12 hours, 8 to 12 hours pag ganyang klaseng breeding ang ginawa. Bago ko inaalis yung male para sure na masimilyan talaga. So itong itlog, itatagilid natin to, para pag nag-wigglers yan, malalaglag yung mga wigglers tapos matitira dyan yung mga hindi mabubuhay at madali tanggalin. So tinitignan ko ngayon, medyo may mga namumuti na. Ito, i-close up natin para mas makita nyo guys, May mga eggs na medyo maputi na sa loob ng 24 hours na rin, almost 24 hours. Itong mga eggs na to, may mga puti na kayo makikita dyan. At yun, hindi naman talaga ako nag-expect, pero ginawa pa rin natin yung mga dapat natin gawin para, alam mo yun, kahit pa paano meron naman chance, malay natin. Pero ayun nga, hindi talaga ako nag-expect dito. So nakikita ko nga na maraming puti, maraming unfertilized eggs yan, yung mga puti. Tapos yung mga brown, hindi natin alam kung magkakaroon ng matayan bukas or mamumuti din. So ayun, tinry lang naman natin, wala namang mawawala. Part naman ng hobby talaga natin yung ganyan, yung mga trial and error. So sa susunod, ito naman ay itatry natin itong galing kay Boy Ubo.